Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Proverbs 19 verse 21 states, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." It took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. Unlike others, I may not have been born just to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya, pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian, pinili kong umalis sa kabinete. Kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad
kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Ngunit, may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa susunod na henerasyon. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte, walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw na dawaton na lang nato ang kapobrihon isip kapalaran. Nga maanad na ta sa sayop. Nga mawad-an na lang ta og paglaom. Og labaw sa tanan na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Shukran. Any questions? First question. Next time na ang question. Oh. Thank you. Good morning. Iniwan ko kay JC yung kabuuan ng speech. Benefit is an Kindly element reserve of your conversation. manifestations for the succeeding grounds. Order, please. Okay. Now we proceed to the third ground. The chair will read, Vice President Duterte committed culpable violation of the Constitution and betrayed public trust by corrupting and bribing officials of the Department of Education. Let us now hear the manifestation of the endorser. Honorable De Lima. Thank you, Madam Chair. So, the third ground is largely based on the statement of facts in relation to Vice President Sara's corruption and bribery of DepEd employees, which is covered by paragraphs 92 to 98, pages 34 to 40 of the complaint. Ang sinasabi po essentially, so ipapakita uli,
sa screen yung mga specific factual allegations in the complaint. But just to sort of sum it up, ito po ang kwento under this ground. Ito po yung allegation under this ground. Noong September 25, 2024, tumestigo sa Kamara si former DepEd Undersecretary and Head of Procuring Entity, Gloria Humamil Mercado. That's paragraph 92. Ayon sa kanya, mula February hanggang September 23, nakatanggap siya ng 9 na sobre na may label na Hope. Bawat isa ay may lamang 50,000. Yung Umamil Mercado. Binubuksan na naman nila yung Umamil Mercado. Tanungin mo si Lisa, Lisa Tanas. Karabihang umano ay personal binigay ni Assistant Secretary Sunshine Fajardo na nagsabing ang mga sobre ay direkta umanong nagmula kay VP Sara. Paragraph 9. Naku po. Kinakalkal na naman si Umamil. Ha? Thank you, Madam Chair. Madalas pong binabanggit yung notices of disallowance and audit observation memo. Para po sa akin, ito po ay mababaw na ground to constitute an impeachable offense. Unang-una po, ang notices of disallowance ay appealable. They are contestable. Yung pong audit observation memo is just a memo issued by the COA for deficiencies in documentation not involving pecuniary loss. Ang notices of disallowance po ay pwede pang i-appeal ng Office of the Vice President Tama. sa regional level ng Yun. COA, sa Tama. commission proper ng COA, at pwede pang humantong sa Supreme Court. The notices of disallowance does not presuppose guilt on the part of the Vice President. It is not tantamount to a prosecution. Kaya wag po natin itong gamitin, itong mga dokumento na ito, as if meron ng ginawang kamalian ang ating Vice Presidente. Dahil dito po Yun. pumapasok yung procedural due process. Kung Tama. ito pa'y accorded sa ating Vice Presidente. At isa pa po, yung pong mga ginawa ng Quadcom nung nakaraang taon, yung pong pagbubukas ng mga envelope, I don't think yan po ay kasama sa trabaho ng Kongreso. Dahil ang pag-audit po ay trabaho ng COA. Kasi meron po tayong Latin legal maxim, potestas delegata non delegari. Delegated The power should Honorable not be Marcoleta delegated is further. reminded to confine the manifestation to the subject matter of the impeachment Opo, proceeding. this is pertaining to the... This is not the about Quadcom. This is the impeachment proceeding on the 2 complaints against the Vice President. Please stick to the subject matter. Stick to the plan daw. May plan sila. Stick mo yan. Oh, Senador Congressman Marcoleta, Senador na tuloy. Stick ka daw sa plan. Sabi ni itago mo asawa mo. Itago mo asawa mo. Of this impeachment proceeding. But the envelope, yung opening of the envelopes, hindi po ba may If kinalaman? you have concerns about the proceedings of Quadcom, perhaps you should address it in the other forums, but not in the impeachment proceedings. Ayaw nila. The Honorable- Ayaw nila. Ayaw nila nababanggit yung salitang Quadcom. Ayaw nila maalala yung pinagagawa nilang katarantaduan nung nasa Quadcom siya. Nagkakaroon siya ng withdrawal syndrome. Ayaw na po nila yung salitang Quadcom. Sa Quadcom yan. Congressman Marcoleta, wag mo nang ibalik yan. Hindi Quadcom ito. Impeachment to. Marcoleta is so reminded Opo, to stick to the subject matter. yun lang naman po, Madam Chair, notices of disallowance. Ito po ay hindi mga dokumento lamang na ito ay appealable, contestable, at hindi ito nangangahulugan ng Vice Presidente ay may ginawa ng irregular dahil ito ay contestable. Yun lamang po ang aking obserbasyon. At ma'am, if I may react dun sa
earlier remark made by the chair. I think I was alluded to. Kasi nagkaroon po ng spectacle kahapon. The chair just adopted the manifestation of the Honorable Marcoleta yesterday during our determination of form. Opo, yung pong I am speaking out of premonition. Actually, I am not speaking out of mere premonition. I was speaking out of experience. But that's what the committee heard. Nevertheless, Honorable Marcoleta, this is likewise not a subject matter of this impeachment proceeding. Opo, winawarningan ko lang po ang audience na to observe proper decorum. Wala naman po sigurong masama doon, Madam Chair, di po ba? But of course, for as long as the public are not committing any offense inside this committee hearing, then there is no basis at all to call their attention or to even mention their name. Okay, ma'am, pero nagkaroon po ng president kasi sa Senado. Salamat po. Sige di. Nagmomongoloid siya doon. Honorable De Lima, would you like to comment? Very briefly lang po. Okay, the audit findings under the audit observation memo. Alam mo ito, kawatan to eh. Itong matandang burat na burat. Mahilig sa burat na driver niya. Kawatan yan eh. Ba't nandiyan yan? Galit na galit sa mga Duterte yan kasi nahuli. Nahuli na lalaki. Ay, sorry naman. Nadulas lang. Junel. Ba't nandiyan yan? Random may be subject to appealable, and they can still be questioned. But the fact remains that there are already evidence. There are already documentary. May evidence. Yung dalawa lalaki mo, nagsalita ka, di ba, Junel? Di ba, tapos yung pera-pera doon sa Muntinlupa, totoo ba yun? Manadya ka, makukulong ka uli, ma'am. 100% yung pag-uubos si Bibi Sara. Himas rehas ka. Kaya kailangan, unahan mo na. Ayusin mo. Evidence kasama nga na po dito na naka-attach sa complaint about those questionable disbursements, the use of confidential funds for not legal purposes, for confidential intelligence funds. So this committee, since it's scrutinizing now the very complaint before us, has the discretion and has the duty and the prerogative to do its own scrutiny and analysis of these documents, irrespective of any final COA finding. Of course, it is ideal that we should have the COA final finding, but the preliminary findings are already the red flags. The preliminary findings already show those acts constitutive of impeachable offenses. So it's not really The frailty of a woman. Hello? a hindrance to this committee not to consider first those preliminary findings pending the final finding. Napakakapal mo, De Lima. Nandiyan ka. Magkano? Magkano kinita natin? Balato naman. Of the COA. Let us be reminded as well that impeachment proceeding is a sui generis proceeding. This is not a criminal proceeding, neither is this an administrative nor a civil proceeding. The Honorable Zamora. Madam Chair, with all due respect to our colleagues here, I would like to remind everyone about where we are at the stage of our proceedings. We are discussing the sufficiency of in substance of the impeachment complaints, and as such, Rule 3, Section 5 of the House Rules on Impeachment Proceedings state that the requirement of substance is met if there is a recital of facts constituting the offense charge and determinative of the jurisdiction of the committee. So we have to confine ourselves within the four corners of the complaint to check if there is a recital of facts which will show the nexus, as the Honorable Laila de Lima has repeatedly said, with the impeachable offenses charge. Thank you, Madam Chair. Madam Chair. Thank you. The Honorable Vice Chair Dumogan. Thank you, Madam Chair. I was about to point out, we are in the determination of sufficiency in substance.
And as far as ground number 1 is concerned, had been supported by complete narration of facts and even documents. Vice Chair, speak closer to the microphone, please. Is completely supported by narration of facts as well as certified documents. So, as far as I am concerned, so that we give due process as being claimed, we answer it in the positive so that later on the respondent will be given the chance to explain. Because look, the confidential fund belongs to her office, and she can, with respect to the disallowance, it will be only her if she did appeal that one or she did not. Because as far as the records is concerned, this was a long time that it did happen, and when the disallowance was issued in, we do not know of any appeal that had been done by the concerned respondent, Madam Chair. Thank you, Madam Chair. Thank you. The Honorable Arbison. Kindly turn on. Thank you, Madam Chair. I just want to make a manifestation regarding the definition of confidential fund. Yes. Confidential funds are lump sum budget allocation for government agency, basically for surveillance, intelligence gathering, and security-related activities. These funds are designed for expenses that cannot be disclosed publicly to protect national security, peace, and order. Common use to include purchasing information, renting safe houses, and conducting undercover operation. Thank you, Madam Chair. Thank you. Would you like to comment, Honorable De Lima? No need, Madam Chair. Nakita ko yung driver. Naka-on na yung radyo niya dito sa station na to. Kaya alam ko pong ang mga driver pala sa Grab at mga taxi ay nakikinig po dito sa Radyo Agila. Every Wednesday po tayo dito alas 10 ng umaga hanggang alas 11 kay Attorney Rowena Guanzon. At pag-usapan ho natin itong yung pasabog na declaration ng mga former Marines o kaya Navy nung isang araw ba yun? Kahapon. Oo, kahapon. Sa mga 18 sila, 18, na nagsabi na lahat sila ay inutusan na mag-deliver ng mali-malitang pera, mga kababayan. Mali-malitang pera na 805 billion ang estimate na dinala nila sa iba-ibang personalidad, kasama na dyan si Bongbong Marcos at si Garjola. At ang perang yon ay galing kay Zaldico at iba pa. Kaya itong korupsyon sa administration ni BBM, hindi pa rin pwedeng pakawalan natin itong issue na ito kasi wala namang nakukulong hanggang ngayon. Si Martin Romualdez nga, hindi nga nila inuusig eh. Hindi nga nila imbestigahan ng maayos eh. Basta na lang, sinabi ng Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson na walang kinalaman si Martin Romualdez dyan. Hindi man lang nila pinatawag. Bakit ganon? Ang iba, pwedeng ipatawag. Pero si Martin Romualdez, na
first cousin ng Bongbong Marcos ay hindi pwedeng ipatawag ng Senado. Hindi pwedeng imbestigahan ng masinsinan ng ICI at i-forward na sa ombudsman at bahala na at doon sa ombudsman ay may masinsinan pang investigasyon. Ito pong pag-deliver ng mga pera, hindi po ito mangyayari kung wala po silang inuutusan na nagdadala ng pera, hindi po ba? So, at siyempre, saan po nila ilalagay yung mga pera? Alam naman po ilagay nila sa kabaong. On second thought, pwede nilang ilagay sa kabaong. No? So, yung iba, isasakay lang sa ambulansya siguro, di ba? May iba-ibang paraan. Pero itong yung perang galing sa flood control at iba pang kickback na mastermind sa aking palagay ay si Martin Romualdez at ang kanyang right-hand man ay si Saldico na nagsasabing si Martin Romualdez nga ang mastermind. Ito po ay dinala nila, sabi ng mga empleyado nilang security, dinala nila sa bahay ni Bongbong Marcos at sa iba't iba pang personalidad. So tingnan po natin ang clip ng news dyan. Check. Pakita natin sa kanila. Kahapon po ito sa Club Filipino. May abogado po sila doon. So, pakita po natin ang... may sound ba tayo dyan sa video? Mga kababayan, pakinggan nyo pong mabuti. Kasi, ito po ay, tingnan nyo, grabe, binabalot na santambak na pera, Nakapag-deliver po kami. 41 Forbes po. So ito po yung bahay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos, kasama po si Kong Saldi. Ilang maleta po yung nag-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po is 5 maleta po. Ako po si Belnard Tube. Nakapag-deliver po kami. Sinabi ni Tube na siya mismo personal nag-deliver ng 5 maleta doon sa Ilocos. Sino sa Ilocos ang binigyan nyo ng maleta? Sino ba talaga ang taga Ilocos? Norte. Alangan naman si Chabit yan, Singson. Sino sa Ilocos Norte ang dinalan nila ng 5 maleta na pera galing kay Saldico? Ay, alangan naman si Senator Amy Marcos yan. Diba? O kaya yung Governor Marcos dyan. Diba? Hindi naman nila district. Hindi naman yata nila district yun. Diyan, daming maleta, mamahal pa yung ibang maleta dyan, Uy, may pink, may yellow, may blue, may orange. Aba, grabe. Hindi lang maleta, may karton pa sa taas. Ayan, nasa trolley. Ay, grabe ito, mga kababayan. Ito yung mga, natin, taxes natin. Ginanakaw lang ng mga animal na ito. Grabe mga ito. Yan mga kababayan, ang total na corruption na estimated total sa kickback sa flood control, ghost project saka substandard 1.9 trillion. Hindi po million, hindi po billion, trillion po, trillion. 1.9 trillion. Samantala, ang budget natin nitong 2025, ang budget ng buong pamahalaan ay 6.7 trillion. Imagine that. Sa 6.7 trillion, 1.9 trillion ang nakaw, ang kickback. Habang ang mga ospital natin ay walang libreng gamot, kulang sa mga physical therapist at mga doktor, kaya ang pila po doon sa therapy lang ay halos 1 buwan ang pila. Yung mga batang may Down syndrome,
na may butas ang puso, kailangan na ng surgery, galing pa